Amen. At sumayo rin. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan ng kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinananalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumultuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa iyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ano po sa Tagalog ng assurance? Hindi insurance, ha? Assurance. Assurance. Kasiguruhan. Pero may isa pa. Katiyakan. Katiyakan. Pagka sinabi mong ikaw ay tiyak, tiyak na yung inaasahan mo, ibig sabihin nun, wala ka nang gagawin kasi para bagang areglado na, okay na, wala ka nang gagawin pa. Tiyak na assured ka na. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, hindi tayo iiwanang nangungulila ng Panginoon sapagkat tinitiyak niya na kahit na wala na yung kanyang physical presence, dito sa lupa, meron siyang ipapadala, yung Espiritu Santo. Kaya hindi po tayo maiiwang hindi assured. Mga kapatid, ano ba ang example ng hindi pagiging assured? Pagka kayo'y bumili ng laruan para sa inyong mga apo o mga pamangkin, makikita nyo sa box ng laruan, batteries not included. Ano ibig sabihin nun? O yan na yung laruan, bahala ka na kung paano mo paaandarin yan. Bumili ka na ng baterya kung gusto mo, pero hindi ka namin bibigyan. Laruan lang ang meron dyan sa kahon na yan. O kaya isa pang example, may lakad tayo, pero KKB. O yun, di ba? May lakad tayo, pero KKB. Bahala ka sa gastusan mo. Kung gusto mong sumama, edi gumastos ka. Pero ikaw na bahala doon. Yung ating Panginoon, may garantya siya sa atin na hindi niya tayo iiwan kahit na yung kanyang bodily presence ay wala dito. Ito po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Meron po akong tanong sa mga taga-engkanto kanina. Ang Espiritu Santo ba'y Diyos? Oh, naku, Diyos ko. Nag-iisip pa ba kayo? Pag nag-iisip pa kayo, hindi kayo Katoliko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Santissima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at siya ang nagbibigay ng kabanalan. At hindi lang yan, mga kapatid. Marami pa siyang kaloob na binibigay sa atin
para tumibay tayo habang tayo'y naglalakbay dito sa lupa, habang tayo ay naghihintay na makarating sa langit. Yun ang ibinibigay ng Espiritu Santo sa atin. At siya rin ang susi para makapasok tayo sa langit. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin si Felipe ay may mga nakipagkita siya sa mga Samaritano at nangaral siya, no? At isang pangyayari at isa sa mga pangyayari habang nandun siya, naglayasan yung mga masasamang espiritu. Bakit? Paano ba mapapalayas ang masamang espiritu? Mapapalayas mo ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng banal na espiritu. Taglay na ni Felipe yon. Pero yung mga taga roon, hindi pa nila taglay yon. Kaya ano po ang sabi? Sila po ay papatungan ng kamay. Father, kailan po namin tinanggap yung Espiritu Santo? Hindi po ba kayo lahat kumpila na? Kumpila na po kayo lahat dito. Kinumpil na, tinampal na kayo ng obispo sa pisngi. So, ibig sabihin nun, pag napahiran na kayo ng langis at natampal na kayong ganon, ibig sabihin, alam niyo ba ibig sabihin ng sampal na yon? Magaang sampal. Parang gustong sabihin ng obispo sa inyo, tatagan mo. Tatagan mo. Kasi marami kang daraanan sa buhay, marami kang ma-experience sa buhay, marami kang pagsubok na susuungin, kaya tatagan mo. Pero huwag kang manghihina ang loob sapagkat nandyan ang Espiritu Santo at tinanggap mo na. Kaya po mga kapatid, sa atin po ikalawang pagbasa, narinig po natin na ang sabi po dito, itangi natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso o idambana natin sa ating mga puso. At paano natin maidadambana si Kristo sa ating puso? Maidadambana natin si Kristo sa ating puso kung patuloy nating ginagawa ang kanyang kalooban. Ano po ang sabi sa ating Ebanghelyo? Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Mananahan ako sa kanya at ako'y isa sa kanya. No? Sa theology po, meron pong isang kataga. Paano ba kumikilos ang Espiritu sa atin? Espiritu Santo. Merong kataga sa English na grace builds on nature. Grace builds on nature. Parang mahirap intindihin, pero hayaan niyo pong pasimplihin ko sa inyo sa pamamagitan ng isang loose analogy. Loose analogy. Pag bumili ka ng sapatos, halimbawa, bumili ka ng sapatos na maganda, bumili ka ng sapatos na mahal, sa'yo na yan Nasa iyo na yan. Pero hindi tuluyang magiging sa'yo yung sapatos kapag ka hindi mo ginamit. Diba? Pansinin niyo yung mga sapatos na naka-stack sa bahay ninyo pag sinuot ninyo. Ano pakiramdam? Halimbawa, isisimba ninyo. Nyo lang isinuot. Binili nyo ng mga 3 years ago. Nasa loob lang ng cabinet. Pagkatapos naisipan nyong isuot, pagka magsisimba kayo, ika-ika kayo. Kasi hindi pa naka-break in yung sapatos. Hindi pa humulma dun sa panyo. Hindi nyo ma-maximize yung pera na pinambili nyo kasi hindi nyo pa makuha yung benefit dahil hindi nyo ginagamit. Ganon din mga kapatid ang grasya ng Espiritu Santo. Nasa atin na yun Nasa atin na. Sinabi ko nga po, nung kumpilan tayo. Pero kung hindi natin gagamitin, hindi natin matatanggap ang biyaya. Ano ba yung Father? Paano ba ang paggamit? Paano ba namin ma-maximize ang presensya ng Espiritu sa aming buhay? And then, sabi nga ng Panginoon, sumunod kayo sa aking mga utos. Mentras nagpapakabait tayo at mentras umiiwas tayo sa kasalanan at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, lalong nananahan ang Espiritu Santo sa atin. Sino ba sinasaniba ng masasamang espiritu? Hindi ba yung mga taong gumagawa ng ginagawa? Gumagawa ng masama o walang ginagawa? Gumagawa ng masama o walang ginagawa. Bakit? Kasi something needs to be filled in our soul. At pag nakita ng masamang espiritu na yung ginagawa mo ay hindi kalooban ng Diyos,
nabubuksan ang pintuan para sa Kanya. Pero para sa atin na mga sumusunod sa kalooban ng Diyos at pagpatuloy nating ginagawa ang Kanyang kalooban, nabubuksan ang pinto para sa Espiritu Santo. Ang taong nagiging matatag na gumawa ng mabuti, mas nagiging matibay sa buhay. Hindi ba? Kahit anong pagsubok, kahit anong sakit, kahit anong karamdaman, kahit anong challenge, hindi ka mawawala ng pag-asa. Kaya nga po mga kapatid, sabi sa ikalawang pagbasa, dapat kayong magbigay ng witness sa pag-asa na nasa inyo. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas. At alam nyo bang ang Espiritu Santo ay nagbibigay din sa inyo ng ligaya? Nagbibigay din ng joy? Sino ba taong ayaw maging masaya? Lahat naman tayo gustong maging masaya. So ano ang susi ng pagiging masaya? Gawin mo kalooban ng Diyos. At yung kasiyahan na ibibigay sa iyo ay hindi maibibigay ng kahit anong material na bagay or any human relationship. Kasi Diyos ang pumupuno sa iyo. Kaya po mga kapatid, sa linggong ito, tawagan po natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng buhay at kabanalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa amang mapagmahal sa pamamagitan ni Jesus na nakadambana sa ating mga puso. Ang atin pong itutugon, baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang manahan ang espiritu ng kalakasan ng loob sa mga pinag-uusig dahil sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang maipagkaloob ang espiritu ng kaliwanagan sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matanggap ang espiritu ng pag-ibig at kagalingan ng mga nalulumbay, nag-iisa sa buhay ng mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matamo ang espiritu ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng lahat ng kasapi ng parokya at nakikinabang sa banal na piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang espiritu ng kapanatagan ay manatili sa mga ina, nang matularan nila ang pagkaina ng mahal na Birheng Maria, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pumanaw na nabinyagan sa tubig at Espiritu Santo, ay magkamit ng walang hanggang kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Amang maawain sa pamamagitan ng iyong anak, isugo ang banal na Espiritu sa sandaigdigan
at sa simbahan, upang iyong pag-ibig at paghahari ay maihatid sa lahat, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos
lakas ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paggawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan natin ang mga ina para sa Mother's Day. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, Panginoon ng Bayang Banal, ni Sarah, Ruth at Rebecca, ni Santa Elizabeth ng Mahal na Birheng Maria, dinggin ang aming hiling at pagpalain mo ang mga inang naririto ngayon. Pagkalooban mo sila ng kagalakan ng iyong Espiritu, sila na nagturo at umalalay sa kanilang mga anak sa pagtayo at paglakad. Pagpalain mo sila sa himig ng iyong pag-ibig, sila na nagturo kung paano makapag-usap, umawit at manalangin sa iyo. Pagkalooban mo sila ng luklukan sa iyong walang hanggang hapagkainan, sila na nagpakain at nag-aruga sa buhay na hinubog sa kanilang sinapupunan, at habang mahihina pa ito'y niyakap sa init ng kanilang pagmamahal. Pagkalooban mo sila sa araw na ito, ngayon sa buhay na ito, ng mga mabubuting bagay at kalusugan. Pagkalooban mo sila ng ligaya, pag-ibig, kasiyahan at karangalan sa kanilang mga anak, at paligiran nawa sila ng mga mabubuting kaibigan. Sila na nagdala ng buhay sa kanilang sinapupunan ay ihatid nawa balang araw sa iyong banal na kandungan upang doon ay magdiwang sa piling ng pamilya at mga kaibigan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.